Si Michael ay tinutokso si So Atari sa pamamagitan ng paggawa nito na parang pinaplano niya ang isang pag-overtake. Ang iba pang mga kotse ay ginagawa ito sa tuwid, kasama na sina Maizano at Ketegira na nakikipaglaban para sa ika-4 na lugar, si Sakamoto sa ika-6 at si Taylor at Iba ay nakikipaglaban sa ika-7. Si Iba ay gumagawa ng isang matagumpay na pass kay Taylor at Ikeda na pinag-uusapan siya bilang isang alumni ng Zero Academy, sa kabila ng pagkakaroon ng mahusay na pakiramdam sa pagmamaneho at nakakasama ng maayos sa iba sa akademya. Si Iba ay nabigo dahil sa kanyang pagkagalit at masamang pamamahala sa gulong. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng panahon sa panahon ng karera na ito ay nagpapahintulot sa kanya na mag-advance sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Habang ang iba pang mga kotse ay ginagawa ito sa relay tuwid at ang mga pinuno ay pumasa sa mga panimulang pintuan, napansin ni Tanaka na tumigil ang ulan. Ayon kay Ikeda, ang mga kondisyon ng kalsada ay hindi magbabago ng malaki, ngunit mayroon siyang isang pag-aalala. Napansin din ito ni Kanata at kailangang makabuo ng isang plano. Pagkatapos nito ay napagtanto niya na ang kanyang mga instinct sa karera ay babalik sa kanya. Samantala, nag-aalala si Ren tungkol kay Kanata na nagiging tanyag at ang kanilang relasyon ay hindi pareho. Habang ang iba pang mga racers ay pumapasok sa huling lap, nakakakuha ng isang ulat ng panahon ang tungkol sa hamog na ulap tungkol sa fog na bumababa sa ikalawang kalahati ng Ashinoko Skyline, kung saan matatagpuan ang lugar ng kamatayan. Nagtaas ito ng maraming mga alalahanin tungkol sa pagpapatuloy ng laban sa administrasyong MFG. Ginagawa ni Joyo ang kanyang desisyon sa ehekutibo na ipagpatuloy ang laban ng walang anumang mga limitasyon. Naniniwala siya sa kakayahan ng 15 na racers na malampasan ng hamog at naniniwala na ganito rin ang gagawin ni Ryosuke. Ang mga racers ay papalapit sa mahamog na death area habang ang balita ay sumisira tungkol sa pagpapatuloy ng laban. Nang marinig ito, napagtanto ni Kanata na ito ang kanyang pagkakataon at hiniling ni Ogata na gawin ang discarding callout ng boses mula sa round isang muli kapag pumapasok siya sa death zone. Habang papasok siya, agad siyang pumasa kay Maizano, iniwan siyang ganap na nagulat. Ang mga kasanayan sa pagsasaulo ni Kanata ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang kurso ng malinaw sa kabila ng kakulangan ng kakayahang makita, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na paikliin ang agwat sa pagitan niya at ni Akaba. Habang tinatalakay ng mga komentarista ang kanyang pag-anod ng paglipat kay Maizano, naipasa na niya si Akaba at lumipat hanggang sa ikatlong lugar. Hindi niya maabyutan ng nangungunang grupo, kaya ang kanyang layunin ay upang madagdagan ang kanyang agwat kay Akaba. Samantala, tinalakay ng mga komentarista ang desisyon na ipagpatuloy ang karera. Si Ikeda ay nagpapaalala tungkol sa kanyang labanan kumpara sa Project D bilang isang bahagi ng Spiral Zero, kapag ang magkasalungat na koponan ay gumagamit ng mga katulad na kondisyon ng panahon sa kanilang kalamangan. Sa kanya, ang desisyon na ito ay may mga ugat sa mga pangunahing prinsipyo ng MFG, na ito ay isang mensahe mula kay Raya Takahashi, ang bawat driver ay pinipilit na pabagalin, ngunit ang isa, na bumagsak sa kanyang bilis ng hindi bababa, ay si Kanata Ketegira, na ang pagmamaneho ay malapit na sinusunod sa live feed. Bumalik sa nangungunang pangkat, pinupuri ni Beckenbauer si So Atari para sa kanyang kakayahang mamuno sa mga ganitong kondisyon. Alam niya na si Cookie ay pagod sa pag-iisip, at iyon ang tinalakay ng mga komentarista matapos lumabas ang mga driver sa death zone. Ang tala ni Ikeda na mas mahirap na mamuno sa isang pangkat ng mga kotse o mag-isa na tumakbo. Napagtanto ni Ogata na si Kanata ay nasa parehong posisyon ngayon. Sa paglabas niya sa hamog na ulap, ang kanyang puwang sa mga nauna ay bumaba mula 27 segundo hanggang 15. At ang pagitan niya kay Akaba ay 8.73 segundo, na maaaring hindi sapat kay Kanata. Habang papunta si Kanata sa labas ng death zone, ipinaliwanag ni Ikeda ang loika na pinagsasama ang bilis at kaligtasan sa mga kondisyong ito. Nakita niya ang pamana ng karera kay Kanata, na mag-aaral ni Takumi Fujiwara, at kinikilala ang kanyang kakayahang kabisaduhin ang mga kurso. Sa paninirahan sa Saianji, hindi mapanood ni Mayuko ang live feed, dahil labis siyang nag-aalala tungkol kay Kanata. Bumalik sa ika-4 na lugar, si Akaba ay mas mababa sa 9 na segundo sa likod ng 86 ni Kanata, na sabik na maunahan siya. Samantala sa unang pangkat ng lugar, sinusubukan ni So Atari na magkaroon ng isang plano upang ihinto si Beckenbauer, na nag-insayo sa kanyang pag-atake. Si Sana ay nanunood ng labanan sa kanyang telepono sa paaralan, lumaktaw sa klase upang mapanood ang karera ng kanyang kasintahan. Matapos ipasa ni Kanata ang Koji Report Hairpin, si Akaba ay 8.55 segundo sa likuran niya. Dahil basa ang kalsada, ang agwat sa pagitan nila ay hindi nagbago at sinusuportahan naman ng mga manunood ng MFG si Kanata.
Habang pinapasok ni Nakanata at Akaba ang seksyon ng kakahuyan, pinalalaki ni Tanaka na hindi nila makita ang bawat isa sa seksyon na ito. Ipinaliwanag ni Ikeda na sa ganitong sitwasyon ang mga driver ay nakikipaglaban sa kanilang sarili, sinusubukan na pumunta ng mabilis hanggat maaari, kung saan nakikita ni Tanaka ang isang imahe na nag-iisang cowboy, habang ang parehong mga driver ay umalis sa seksyon, ang agwat sa pagitan nila ay 8:27 segundo. Nang makita ito sa bahay, tinawag ni Jisai Anji si Kanata na isang driver na puno ng mga sorpresa at tumawag kay Ken Ketegira upang makilala ang kanyang anak. Bumalik sa booth ng mga komentarista, tinanong ni Tanaka si Ikeda tungkol sa pagkakaiba-iba ng bilis sa pagitan ng mga 15 miyembro sa kabila ng kanilang katulad na kasanayan at regulasyon sa mahigpit na laban. Ayon kay Ikeda, ito ay dahil sa pagkakaiba sa temperatura ng gulong, na bumababa sa panahon ng karera sa ulan. Si Kanata, Michael at Cookie ay maaaring makontrol ang temperatura ng kanilang mga gulong na mas mahusay kaysa sa iba, na nagpapaliwanag ng kanilang pagganap sa karera na ito. Samantala sa unang pangkat, pinaplano ni So Atari na pigilan si Beckenbauer na may half-spin feint, isang trick na natutunan niya sa Pransya at upang hadlangan ang mas mabilis na pagpabilis ng mga kotse sa mga straights, ang sigasig na ito upang mapanatili ang unang lugar ay bago sa kanya. Ngunit tiyak na hindi siya iiwan ni Michael na mag-isa. Habang ang agwat sa pagitan ni Akaba at Kanata ay umuulong hanggang 7:19 na segundo, si Kakeru ay nagawang maabutan si Ishigami, na nagkakaproblema sa likurang suspensyon ng kanyang GT3 pagkatapos ng kanyang pag-crash. Hiniling sa kanya ng mekaniko ni Fujin na magretiro mula sa karera, ngunit ang layunin niya na mangolekta ng maraming mga puntos, hanggat kaya niya. Samantala, nahuli ni Aba si Yudai, na hindi nasisiyahan na makita siya, habang pinaplano ni Aba na ibalik siya para kay Odawara. Ang unang lugar ng pangkat ay lumapit sa relay ng diretso at isinasagawa ni So Atari ang kanyang bitag sa kanyang karibal na walang tagumpay, habang si Beckenbauer ay pumasok sa loob. Tinatawag ito ni Michael na isang maling akala dahil sa pagkapagod at hinayla ng diretso, na muling mabawi ang unang lugar. Sa kabila ng pagsabog na ito, pinupuri niya si So Atari sa paggawa ng pagiging seryoso sa MFG sa kauna-unahang pagkakataon. Samantala, nilinaw din ni Nakanata at Akaba ang relay ng diretso na May 1, 97 segundo lamang na pinapanatili ang mga ito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself